Patuloy ang kaliwat ng mga pulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa APEC Leaders Summit sa Estados Unidos. Sa ikalawang araw, ibinida ng Pangulo ang ekonomiya ng Pilipinas sa mga negosyante at sinaksihan ang ilang mga kasunduan na pinagtibay na siyang makatutulong sa mga Pilipino. Mula sa California, may ulat si Alan Francisco live. Alan. Mga political at business leaders, yan Aljo ang nakausap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na APEC Summit dito sa San Francisco, California. Nagpulong sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United States Vice President Kamala Harris sa sidelines ng APEC Summit. Yan ang kinumpirma ng Malacanang ngayong araw. Sa pahayag naman ng tanggapan ni Vice President Kamala Harris, sinabi na ang naging pag-uusap nila ni President Marcos ay bahagi ng pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Nakasaad ding natalakay ng dalawang opisyal ang mga hakbang para sa pagpapalalim pa ng security ties, gayon din ang pagpapalawig sa commercial at economic cooperation. Sabi pa ng tanggapan ni Harris na bigyang diin ang pangako nilang itaguyod ang international rules kasama ng South China Sea. Bukod sa US official, nagsalita rin si Pangulong Marcos sa APEC CEO Summit kung saan binigyang diin niya na ang APEC ay may kakayahang lumikha ng kapayapaang gawa sa isang matibay na economic foundation na maaaring makapigil sa anumang di pagkakaunawaan. To ensure that our economies develop in a manner that is resilient, sustainable, and mitigates negative externalities. These are of paramount importance because we can only be as strong as the weakest members of our economies, of our societies. Regardless of how much progress we make in these halls, if such does not translate to a better quality of life about resiliency for all, we will remain derailed by even the most subtle of shocks and insecurities that are beyond our control. Nabanggit naman ng Pangulo sa Philippine Economic Briefing sa harap ng mga investor ang Maharlika Investment Fund, kung saan sinabi niyang nasa 80 potential infrastructure projects ang maaring mapondohan ng MIF. Hinikayat din ng Pangulo ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas. Serye rin ng mga kasunduan ang nilagdaan na sinaksihan din ni President Marcos. Gaya ng pagkakaroon ng kauna-unahang satellites ng Pilipinas para palakasin ang connectivity sa mga malalayo at liblib na lugar na tatawaging Agila. Nangyari yan matapos magtulungan ng Astranis at Orbit sa pamamagitan ng paglulunsad ng micro-GEO satellites. Magtatalaga ang dalawang kumpanya ng internet satellite, isang programa na makalilika ng $400 million investment sa loob ng susunod na 8 taon. May MOA signing din sa pagitan ng DOST sa Artificial Intelligence o AI Meteorology Company sa paggawa ng mga high-resolution weather forecasting system para sa bansa gamit ang AI technology. Sinaksihan din ng Pangulo ang kasunduan para sa pagtataguyod ng dekalidad na cancer care sa bansa. $20 million venture ng isang Filipino laboratories at US-based pharmaceutical para paigtingin ang lokal na produksyon ng gamot. Ang Meralco at Ultra Safe Nuclear Cooperation ay magtutulungan din sa pre-feasibility study on micro-modular reactors para ma-explore ang malinis at sustainable energy. Tiniyak din ng punong ehekutibo sa Semiconductor Industry Association sa Estados Unidos na ang mga government agencies at pribadong sektor ay handang makipagtulungan sa American Association kung plano nitong mamuhunan o magpalawig pa sa Pilipinas. We assure you of this administration's support to keep industrial peace, provide a world-class workforce that is responsive to the needs of the industry, and enhance business environment that will be conducive to further growth. Mamayang umaga, oras dito sa San Francisco, ay nakatakdang kapanayamin si Pangulong Marcos ng isang news organization dito sa US at marami pang aktibidad ang nakalinya para sa Pangulo. At yan ang balita mula rito sa San Francisco. Ako si Alan Francisco. Aljo. Maraming salamat, Alan Francisco.